In today's video, I will teach you how to use VLOOKUP function. Let's first read the objective. Using the table on the right, determine the jersey number of each player using VLOOKUP function. So, hahanapin natin sa right table yung corresponding jersey number ng player dito sa left table. Halimbawa, kung ganyan lang kakonti yung pagkukuha na natin ng data, yan, pwede natin isa-isahin. Pero kung maaari, itong table dito sa right, ayan, kumari ito, libo-libo, o okay, 10,000 or 1,000. So, hindi natin pwedeng isa-isahin yan. Abutin tayo ng siyam-siyam. So, dun pa lang papasok yung VLOOKUP. So, yung formula ng VLOOKUP, dito sa, ayan, paglalagyan natin ng data equals VLOOKUP, open parenthesis, then yung lookup value, yung panghahanap natin sa jersey number, yung pangalan ng tao syempre, then comma, then punta tayo din sa table kung saan natin hahanapin yung number. Yan, kung mapapansin nyo guys, may nakasulat ng 16R times 2C. Ibig sabihin yung 2C, ayun yung lalagyan natin ng number 2. So, comma 2, then comma false, which is yung exact amount na hinahanap natin, then close parenthesis. So enter lang natin yan. Yan, makukuha na natin yung jersey number ni Kobe Bryant sa kabila. So copy paste lang natin yan, yan, hanggang sa baba, makukuha na niya yung mga jersey number. So kung mapapansin nyo guys, merong mga NA dyan kasi ayan, yung pinagkuhanan nila na table gumalaw. Alam naman natin dito sa Excel na kapag kinakopy natin yung isang cell is pag pinis natin siya sa kabila na naka-formula, gagalaw siya. So, ang kailangan ilock natin yung table na yon. So, para ma-lock siya, so yung table F3 to G18. So pareho natin yan, F3 yung buong table na yan, F3 to G18. So ang gagawin natin, ilalak natin sila. Paano ilock? So pindutin nyo lang, itapat nyo doon sa number, then F4, then F4. Sa ibang, sa old version, F4 lang. So sa mga bagong version ng Excel, function F4 ang pipindutin nyo. So yan, copy nyo lang siya, then paste nyo ulit. So yun, kung mapapansin nyo, nawala na yung NA kasi nakalock na yung table. So ayun guys, ganun lang yung pag-VLOOKUP. So para hindi natin gawin yung mga paglaklak, meron pang isang pwede tayong gawin. So dito equals VLOOKUP. So tulad nung kanina, yung pang lookup value, then comma, then doon natin pindutin sa pinakataas. Kaya lang di siya pwede kasi merong naka-merge dito yung NBA. So dapat pag mag-VLOOKUP kayo, tanggalin nyo muna yung mga naka-merge. Yan. So ulitin natin. Ayun o, pwede na siya. Equals VLOOKUP, then open parenthesis, then yung pang lookup natin, comma, F to G. So lahat ng F to G makukuha na niya. So hindi natin kailangan mag-lock. Then comma 2, comma ulit, false. Then close parenthesis. Enter lang natin. Then copy paste ulit natin. So ayun guys, patulad lang nung kanina, pero ito hindi na siya natin kailangan i-lock kasi sakop na niya yung buong table ng F at G na column. Okay? So, sa isang sheet lang ba pwede mag-VLOOKUP?
Hindi. Pwede rin kahit magkaiba sila ng sheet. So, try natin. Sa sheet 2 natin ilagay yung itong mga nasa table na to. So, delete natin dito. Then, lagay natin dun sa sheet 2. So, ayan, meron na. Ayan. So, gawin lang din ulit natin yung formula equals VLOOKUP. Then, yung lookup value. Comma. Then, punta tayo sa sheet. Then, yung columns. Comma. 2. Then, comma ulit. False. Close parenthesis. So, enter lang natin, then copy paste. So, pwede na siya. Pwede rin siya sa kahit magkaibang file na Excel file. Hindi lang sa magkaibang sheet. Hindi lang sa parehong sheet. Pwede rin siya sa magkaibang file. So, basta dapat pareho ng version yung Excel file nyo. So, ayan. Gawa tayo dito sa ibang sheet. VLOOKUP natin kung gagana. So, equals, VLOOKUP, tulad nung kanina, comma, punta tayo sa isa pang file. Then, yung columns, dalawa ulit. So, comma, 2, comma, false, close parenthesis, enter. So, ganun din siya, guys. Parehong-pareho lang. So, ayun guys. Ganun lang mag-VLOOKUP. So, thank you sa panonood nyo. If may mga tanong kayo, mag-comment lang kayo sa baba. And if may suggestion or questions na baka pwede nating sagutin, gawan natin ng formula, mag-comment nyo lang din sa baba. So, ayun guys. Thank you sa panonood nyo. Huwag niyong kalimutang mag-subscribe para updated kayo sa iba pang mga tutorial na Excel.